Welcome back to my channel mga Korintesyan. So narito tayo ngayon mga Korintesyan para mag-repair ng battery charger. Yan po siya, isa po siyang Panther battery charger, 12 amperes. So una po, so ayan po siya, ito ay battery charger, Panther. So mga Korintesyan, explain ko lang sa inyo, no? Ito yung kanyang volt selector. Yan, so pag ginaya nyo, ay 12 volts yan. Pag yan ay 6 volt. Ito yung kanyang ampere meter. Ito naman yung kanyang power on. Ito naman yung fuse. So ngayon mga Korintesyan, check natin ito, no? Yan. So, alamin natin kung anong problema niya. Power niya, ito yung kanyang clip sa battery. So binuksan na natin yan. Taas na lang. Okay. So ayan sa mga Korintesyan, so buksan na natin ngayon. Tanggalan natin yung takip. So ayan yung kanyang laman mga Korintesyan. Ayan. Okay. So medyo marumi nasa, linisin muna natin. So ayan sa mga Korintesyan, so ito yung loob niya ngayon. Nilinis natin, binuga ng hangin. Okay. So tutulong ko ng parts na to. Ito yung kanyang output selector switch. So pag naka-arrange selector switch, kung dito ka, naka 12 volts ka, pag dito 6 volts. Okay? So yan sa loob. Yun. Ito naman yung kanyang fuse. Yan. Ito naman yung ampere gauge. Mga Korintesyan, yan siya. Yan. Okay? Yan. Ito yung power switch. Okay? So ito naman yung kanyang transformer. Step down transformer. Ito yung 12 amperes. Yan, 12 amperes. So yun. So ito naman yung kanyang output. Ito na yung papunta sa battery, mga Korintesyan. Okay? So ngayon, ito naman yung kanyang source ng power. Yan. Yan. Okay? So ngayon mga Korintesyan, iyon ang kanyang rectifier. Yan siya. Yan. So yan, ito yung in ng transformer. Ito yung out dito. Dalawang linya na yun. White thread. White thread. Yan. Okay. So ngayon mga Korintesyan, check natin. Una mga Korintesyan, pag mag-check kayo sa ganito, titingnan nyo muna kung mayroong yung cord muna, titingnan ninyo kung may resistance. So rinse kayo ng X1 sa tester. Yan. Okay. Kukunin nyo yung power cord. Yan. So yan. I-check nyo ngayon kung mayroong resistance yan. Kung wala, hanap kayo ng kung anong problema niya. So ngayon, isi-switch natin. Yan. So kung mapapansin natin mga Korintesyan, mayroon siyang resistance na 20, almost 30 ohms. Okay. So off natin. So ibig sabihin okay ang linya natin papunta dito sa switch. Pati yung fuse niya okay. Okay. Okay, yan. So ngayon, kailangan natin hanapin kung anong problema kung ba't ayaw mag-charge. No? Okay. Yan siya. Kailangan din natin i-check mga Korintesyan yung output terminal niya papunta sa battery. Ayan siya. So medyo luma na to. Isa yan sa i-consider natin na maaaring problema. So titingnan muna natin. Okay. So yan. So tingnan natin kung meron siyang continuity. Yan. Dito. Yan. Papunta dito sa check muna natin dito sa yung negative niya, positive. So dapat yung positive dumaan ng amperes. Ang negative dapat nakadirekta. So ito negative. Tingnan natin. Okay. So sa negative side tayo.
Ayun, may contact. So may continuity yung negative na clip niya papunta sa battery. So check naman tayo ng positive. So ayan sa positive. So dapat ito siya sa amperes. So lipat tayo sa amperes. So buo yung ating mga clip sa battery. Okay? So check tayo ng pisa. So ito mga kurentesyan, ito yung maaaring isang problema niya. Ito yung kanyang rectifier. Yan. So isa rin ko consider natin mga kurentesyan kung ang inyong transformer hindi grounded. Okay, yan importante. Ito yung kanyang core. So payasin natin yan. Yan. Kukuha ka ng isang tester mo doon sa line. Yan. Sa line tayo kukuha ng isang tester. Panang tester. Yan. Okay. Okay. So, i-check nyo sa body. Sige lang. Check nyo sa body. Punta sa line. Okay. Yan. So, line 1. Line 2. Yan. Okay, so pwede natin itaas pa yung range natin sa tester para mag-extend tayo, para sigurado natin. Yan, nakita nyo yan. So, line 1. Okay, line 2. So, okay yung ating transformer. Walang ground sa kanyang core. Isa yan mga condition sa dapat natin i-check pag i-check tayo ng battery charger. So, ngayon, wala tayong makitang problema. Titingnan naman natin yung kanyang rectifier. So maring baka dito siya. Okay. Ito yung line niya. Yan. Check tayo ngayon mga kurentesyan. Pag-check mga kurentesyan, ang kanyang rectifier niya, ito, kailangan iangat niyo muna yung paa niyan bago ma-check na maganda. Okay? So, tanggalin mo natin, putulin mo natin yung linya niyan para ma-check natin na maayos. Kasi kung may resistance, hindi nyo marireading. Okay? Yan, tanggalin mo natin itong sa putulin muna natin. Yan. Yan, para may itaas natin dito. Okay. Ano siya ngayon? Putulin din natin itong AC. Ihinang na lang uli pagkatapos. Yan. Yun. Okay. Okay, so tanggalin natin yan para ma-tester natin na maganda. Ingat natin. Ikot. Sira na yung kanyang kapasitor.
Yan. So, kunin natin mga kurentesyan. Ito siya. Itong kalimitang pisa mga kurentesyan ng battery charger. So, square type siya na rectifier, bridge type. Yan. Okay. So, yan siya mga kurentesyan. Yan. Okay. Yan ang kanyang kuwan. So, siya ay yan, yun ang positive side niya. Yun yung nakikita nyo rin. Okay. Yan. Ito negative sa kabila. Yan. So mga kurentesyan, iyan siya, 4 pin yan siya. Yan. Kung mapansin nyo ito mga kurentesyan, yan ay kapasitor. Yan. Naputol na siya. So yan ay polar kapasitor. Polarized. Kasi yan ay may arrow siya. Ibig sabihin yun ay negative. Napapansin nyo? Pag tumuro doon yun ng negative. Napapansin nyo? Pag tumuro doon yun ng negative. Okay. Yan. So, may arrow. Yung mga kapasitor na walang arrow, yan ay non-polar. Pero pag may arrow kayo nakitang sign, yan ay polar. Mayroong polarity yan. Okay? Yan siya. So, dito siya tumuro sa yan. Ito ang kanyang, ito ang kabilang ito, easy. Yan. Itong kabila, positive. Itong kabila ay negative. So, naituro ko na itong mga kurentesyan dati. Kung paano mag-check nito, no? Yan siya. Yan. Okay. So, yan i-check natin ngayon kung yan ay sira. Ito, easy supply to galing sa transformer. Ito yung out, papunta sa battery, positive. Ito yung negative. So, meron siyang kapasitor. Yan siya. Meron siyang kapasitor na ilang value nito. Sakit lang, ha? Kita. So, ito siya mga kurentesyan. Yan. So, meron siyang value na 22 microfarad at 35 volts. So, ang taas, ano? 35 volts ko. Ayun siya. Kita nyo rin, no? Yan, yan. Okay? So, 22 microfarad, 35 volts. So, yan ang nakakabit dito. Pinaka-suppressor niya rin yan. So ngayon, i-check natin kung sira ito mga kurentesyan, ano? So yan siya. Huwag kayong maliligaw mga kurentesyan, yung arrow na yan, negative side yan. Doon mo ilalagay sa negative yan. Hindi pwedeng baliktaran yan, hindi kagaya ng non-polar kahit saan mo ikabit. So ngayon siya, hindi dyan dapat. So yan ay positive, papunta sa battery, sa clamp ng battery. At ito naman ay negative. Ito naman ang kanya supply galing sa transformer. Galing na to dito. At yung transformer. So, dadaan siya dito at lalabas dito. So, yan ay bridge type rectifier. So, bridge type siya. 4 na piraso yan. 4 na piraso. Bridge type. So, check natin yan. Malalaman natin kung yan ay sira. So, pag-check mga kurentesyan ng diode, i-rinse kayo ng X10. Yan siya. Tapos, pag-short ninyo yung terminal, naka-point sa 0 yung pointer natin. Yan o, kita nyo. Kailangan ilagay nyo sa 0. Yan. Tapos, ang reading ng good diode is 5 ohms. So, ngayon mga kurentesyan, check na natin to kung okay siya. Yan. So, ngayon, paano mag-check ng diode? Okay. Ito yung negative side, ito yung positive side. Baliktaran yung mga kurentesyan, yan o, pansin mo. Tapos ito, easy ang kabilaan niya. Yung kabila yung pangantuhan, titingnan nyo lang, madali lang naman tandaan yan eh. Yan siya o. Yan. Ito yung forma nito, titingnan ninyo ha.
Yung forma ng sakit na yan is paharang na ganyan, pahaba, pahaba. Tapos itong kabila, nakabalagbag. Kung nakuha nyo, ito ay pa ganyan, itong pangalawa pa ganon, pangatlo pa ganon. Yung naiba yung kanyang paa mga kurintesyan, yan yung positive. Madali tandaan, ano? So ngayon, yung parehas na yan, yan, tapat, yan ang easy supply. Alternate current. Ngayon, pag labas dito, magkakaroon na siya ng polarity. Pag lumabas na dito, magkakaroon siya ng positive at negative. Dahil dito sa bridge type diode na nakakabit. So, apat yan na pirasong diode mga kurintesyan. So, bridge. Okay? So, check natin ngayon kung ano ba naging problema nito. Okay? Okay? Yan. Gaya ng dating mga kurintesyan, yung ating tester na naka-rin sa X10, tapos naka-point sa 0. Okay, para makuha nyo yung tamang value. So, ba't X10 mga kurintesyan? Kasi yan talaga yung tamang pag-reading ng mga diode, naka-X10 ka. Pointer sa 0. Yan, okay. So, ngayon, sa pag-check, ito yung positive. Kailangan ko siya picture mo. Picture. So, ngayon mga kurintesyan, ito siya. Check natin, ano, yung rectifier. So, tingnan nyo rin yung palo ng tester, ano. Yan. So, ngayon, ganito. Yan. Yan. So, ito mga kurintesyan, tingnan nyo, no. Ito yung positive side, itong DC. Pin. No, 4 pin yan, no. Itong DC. Direct current pin. Itong kabila yung alternate current pin. Okay? Diyan pupunta yung galing sa transformer. Step down, okay? Ang ating transformer pala mga kurintesyan, tinatawag na step down transformer. Galing sa 220 yung supply, tapos bababa siya ng 12 volts. Okay? So, yan siya. So, ngayon, ito yung ating positive side. I-check natin ngayon kung okay ang ating mga diodes. Ang isang terminal, ang tester, ilalagay nyo dito sa AC side. Ayan siya, isa, yun. So, dapat mga kurintesyan, re-reading siya ng 5 ohms. Okay? So, halos 5 ohms, diba? Yan. Yan. So, ayan siya. Lalagay mo dito sa AC side, AC terminal, 5 ohms. Yun. Tapos, ililipat mo sa kabilang AC terminal, dapat papalo siya. Okay? Nakuha nyo mga kurintesyan? Yan. 5 ohms, 5 ohms. So, ibig sabihin, okay yung diode na ito. Ngayon, para sigurado ko, i-intertest nyo para ma-reading natin yung leak. Pag pinagpalit mo yung test pad na yan, mga kurintesyan, dapat siya ay hindi gagalaw. Palit natin, ano? Nilagyan natin ang negative dito. Yan na siya, negative na nakalagay, ha? Yan, kulay itim na. So, ngayon, ilalagay mo dito sa paa ngayon ng AC. Ayan. So, titingnan mo yung mga, yung tester, mga kurintesyan, hindi gumalaw. Okay, yung printer natin, okay. Yan. So, once kurintesyan yan ay gumalaw, umangat ng konti, ibig sabihin, sira pa rin inyong sa positive side ninyo. Tinatawag nating leak. Or, sumagat siya ng ganun, ibig sabihin short. Okay? So, yan siya. So, wala. Pag nilagay nyo sa positive, dapat 5 ohms lang siya. Yan, 5 ohms. 5 ohms. Kasi pag bumaba ng 5 ohms yan, may problema. Pag in-interchange mo yan, may leak ang tawag natin dyan. Leak na siya. So, 5 ohms. 5 ohms. Interchange. So, ilagay ulit ang negative naman ilagay dito sa positive. Dapat hindi gagalaw. So, okay siya. Ngayon, check naman natin yung side ng negative. So, ito mga kurintesyan, itong negative side, yun positive, no? So, una, i-touch mo sa AC yung dahil negative, check mo, negative ilalagay mo dito. Ayan siya, mga kurintesyan, ha? So, check mo, dapat 5 ohms lang yan. Okay, 5 ohms. Tingnan nyo yung inyong pointer ng ating tester. Okay. Tapos, sa kabila. Yan. So, interchange natin ngayon. 5 ohms din siya. Interchange natin ngayon. Dapat hindi gagalaw. Walang titinag yung ating pointer. Okay? So, pansin nyo, hindi gumalaw, di ba? Okay. So, ibig sabihin, good yung ating rectifier. At ang siguradong sira natin na itong kapasitor.
Yan siya. So, ano mapansin mo, Corinthian, ayan siya. Nangitim na yung kapasitor. Yan. Okay? Yan siya. So, ngayon, ang gagawin natin mga Corinthian, papalitan natin yan kasi yan ang nag-hold ng current. Nag-hold yan ng kuryente para tumaas. No? Kailangan kasi ang battery mo 12 volts, dapat ang iyong charger ay mataas yung output niyan. Kasi hindi pwede magpantay ang voltahe ng papunta sa battery kasi ang battery nagre-range siya ng 13.8 volts, yan yung kanyang full charge. 13.8 volts. So kaya bakit nilalagyan ito? Para tumaas yung voltahe. Kasi ang ating transformer ay step down to 12 volts. To 20 to 12 volts. Step down ang ginagamit. So ngayon mga Corinthian, as of now, itong ating papalitan. Itong ating kapasitor na 22 microfarad. Ayan. Asan na ba yun? Yun. 22 microfarad at 35 volts. So yan, nasira siya ngayon mga Corinthian. So yan ang ating papalitan. So yun lang mga Corinthian. At maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Nawa amin nakuha kayo. At sa mga sumusuporta, maraming salamat. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe na po kayo sa channel ko. So papalitan natin ngayon to mga Corinthian at i-install natin. Hanap tayo ng pisa. Okay? So maraming salamat.